Breaking news, umamin si Chase sa nararamdaman niya kay Melody kahapon sa harap ng lahat, tapos diretsahan siyang binasted. Palaka na nga lang, gusto pang lumamo ng season, ni hindi man lang tumingin sa salamin, nakakatawa talaga. Ibang-iba ang antas ng campus queen na si Melody. At si Chase, anong laban niya? Siya rin ang humingi ng kahihiyang iyon. Ito ang kwarto ko noong 18 anyos ako. Bumagsak ang mga grado ko dahil hinabol ko si Melody. Hindi pa nga ako nakapasok sa kolehiyo. Nagkanta ko ba ako sa iba't ibang racket para lang mapag-aral si Melody hanggang graduate school. Pero pagkaipasok niya, nakipagrelasyon agad siya sa kaklase niya. Kaya nangako akong may mararating ako sa buhay. Isang buwan bago ang pambansang pagsusulit, kinabukasan matapos mabigo ang pag-amin ko kay Melody, nakabalik ako. Bumalik ako sa mismong araw na ito, ang araw na nagpabago sa buong buhay ko. Noong nakaraan kong buhay, itinapon ko ang sarili kong dangal alang-alang sa isang babae. Sinira ko mismo ang sarili kong kinabukasan. Sa pagkakataong ito, babaguhin ko ang kapalaran ng babaeng iyon. Isa siyang babaeng nakilala ko nang hindi sinasadya paglaon sa trabaho ko. Kalaunan ko lang nalaman na puro trahedya pala ang naging buhay niya. Doktor, pakiusap, nagmamakaawa ako, iligtas niyo po ang nanay ko. Maaga siyang naulila sa ama. Nagkaroon naman ng sakit sa bato ang nanay niya. Para mabayaran ang napakalaking gastusin sa ospital, ilang trabaho ang pinagsabay niya araw-araw, halos maubos ang lakas niya, kumakayod ng husto para lang mabuhay. Sa huli, dahil sa sobrang pagod at mababang asukal sa dugo, inatake ang puso niya at tuluyan siyang nawala. 21 anyos lang siya noon. Salamat! Isa pang pagkakataon sa pinakamagandang mga taon ng buhay ko. Kung may magiging sunod-sunuran man sa pagkakataong ito, ibang tao na ang maghahabol sa akin. Aling Jo, isang mangkok ng espesyal niyong beef noodles at isang tsaa na may itlog. Chase, ayos ka lang ba? Huwag kang gagawa ng kung ano. Bulag lang talaga si Melody kaya kanya binasted. Siya ang nawalan. Yung mga tanga sa klase na kung ano-anong sinasabi, pabayaan mo na lang sila. Huwag kang magkulong sa bahay, tara sa internet cave mamaya. Bubuhatin kita gamit ang yasuo ko, pampalipas sama ng loob. Noong nakaraan kong buhay, sa mismong sandaling ito, nakatitig lang ako sa kisam na parang bangkay. Binlock ko si Mac, at ang kawawang iyon, buong gabing nakatayo sa labas ng apartment ko, hanggang nagkaroon ng maitim na bilog sa ilalim ng mga mata niya. Ayos lang ako, magkita tayo mamaya. Ang kabataang hindi inaksaya sa paghahabol sa pag-ibig, iyon ang kabataang sulit mabuhay. Aling Jo, busog na ako. Mas sumasarap pa yata ang luto nyo, ganoon pa rin ang perpektong lasa. O, sa wakas na isipan mo ring umuwi. Akala ko kung saan-saan ka nalang gagala habang buhay. Ah, hehe. Aba, ang dali mo namang ipamigay ang sarili mong anak. Ma, ang totoo kasi. Sandali, anong nangyari sa buhok mo? At nasaan na ang malabote ng coke mong salamin? Natatakpan ng dati kong mangkok na gupit ang paningin ko, kaya nagpagupit na ako. Tungkol naman sa salamin, malinaw na akong nakakakita kahit wala na iyon. O, ma, gwapo ba ang anak mo o hindi? Tama na. Tigilan mo na ang paghanga sa sarili mo. Maghugas ka na ng kamay at kakain na tayo, handa na ang pagkain. Ma, ang sarap talaga ng luto mo, 10,000 beses na mas masarap kaysa sa kahit sinong 5 bituing chef. Dahan-dahan lang, walang aagaw niyan sa'yo. Kumain ka pa ng karne, tingnan mo nga kung gaano kakapayat. Itay, inay, ipinapangako ko, hindi na kayo muling mag-aalala sa anak ninyo. Ang panahong ito ang magbibigay sa akin ng una kong napakalaking pagkakataon, ang perpektong daan para mabilis akong makabuo ng puhunan. Pero bago ako sumabak sa napakalaking oportunidad na ito, kailangan ko muna ng sapat na panimulang puhunan. Kailangan kong makuha ang una kong malaking kita. Ang naipon kong pamasko sa mga nakaraang taon dapat umabot na ng ilang 10,000, pero nauwi lang lahat sa milk tea, mamahaling bag, at mga regalo sa kaarawan ni Melody. Talagang walang naipon ang mga sunod-sunuran sa pag-ibig. Hoy, magsisimula na ang klase. Hindi pa rin dumarating si Chase. Hindi pa. Sa tingin ko, nahihiya pa sigurong pumasok matapos siyang mabasted sa harap ng lahat kahapon. Sobrang napahiya kaya hindi na makapasok. Possible. Kung tutuusin, hindi naman talaga gaanong kagwapuhan si Chase. Parang palaka na gustong lumamo ng season. Pero 3 buong taon niyang sinundan ang campus queen na parang anino, tapos ganoon pa siya katinding binasted sa harap ng lahat. Kung ako yon, baka nadurog na ang puso ko. Paano pa ako magpapakita ng mukha? Anong nangyayari? Ako ang bumasted sa kanya, pero bakit parang ang lamig na ng pakikitungo niya ngayon? Parang may malaking batong nakadagan sa dibdib ko na hindi ko maalis.
hindi siya pumasok ngayon. Dahil ba talagang masyadong masakit ang mga sinabi ko kahapon? Ano nang kalokohan to? Saan nanggaling ang gwapong to? Paano siya napunta sa klase natin? Sobrang gwapo naman niya. Bagong transferee ba siya? Mas lamang pa ang mukha niya kaysa sa campus heartthrob. Sandali, parang pamilyar ang mukha niya. Mula kailan nagkaroon ng ganyang estudyante sa paaralan natin? At bakit siya nakaupo sa upuan ni Chase? Tabi. Naku, check na ni Mr. Bailey ang takdang aralin. Chase, ano ang tinutulala mo riyan? Nasaan ang takdang aralin mo sa Ingles? Bilisan mo, pakopya naman, wala ng oras. Chase! Sandali, nagbibiro ka ba? Paano naging si Chase, yung apat ang mata at makapal ang bangs? Diyos ko, tingnan niyo ang mabuti ang mukha niya. Grabe, sino pa ba yan kung hindi si Chase? Siya si Chase. Sino ang gwapong iyan? Maling silid-aralan ba? Sandali lang, yung nakaupo sa upuang iyon, si Chase. Nagpa-plastic surgery ba ang lalaking to sa Korea? Mga estudyante, eksaktong 1 buwan na lang ang natitira bago ang pambansang pagsusulit. Ang 30 araw na ito ang magiging pinakamahalaga at pinakakritikal na 30 araw ng buong buhay ninyo. 12 taon kayong nag-aral at dito nakasalalay ang lahat. Kailangan ko ang 100% focus mula sa bawat isa sa inyo. Napakalayo na ng panahong binalikan ko. Kaya kong humarap sa digmaan sa negosyo. Pero ang mga formula sa pisika at kimika noong high school, nakakalimutan ko na ang bawat isa sa mga iyon. 1 buwan na lang bago ang pambansang pagsusulit. Patay ako nito, hindi ba? Sandali lang. Alam ko ang lahat ng ito. Basta mag-focus lang ako at balikan ang alaala ko. Nagiging napakalinaw ng mga alaala mula sa nakaraan kong buhay, para bang nakaukit na sila sa utak ko. Maaari kayang isa pa ito sa mga benepisyo ng muling pagsilang. Perpektong alaala? Eidetic memory. Oras na para umarangkada. Napakahirap ng pagsusulit na ito, pero may isang estudyante sa klase natin na napakalaki ng itinaas ng marka at talagang karapat-dapat papurihan. Si Chase. Sa pinagsamang marka niya sa agham at iba pang asignatura, umabot siya sa 574, 30 puntos na mas mataas kaysa noong nakaraan. Ano na kalokohan yan? Pagkatapos mabasted ni Chase ng campus queen, hindi lang biglang gumwapo, naging halimaw pa sa pag-aaral. Hindi na ito simpleng kabiguan sa pag-ibig, para siyang may na-unlock na nakatagong kapangyarihan. Chase, ituloy mo lang. Kapag napanatili mo ang ganitong takbo hanggang pambansang pagsusulit, walang magiging problema ang pagpasok mo sa isang nangungunang unibersidad. Chase, hindi ko maintindihan ang problemang ito, pwede mo ba akong turuan? Ang campus queen mismo. Sige, halika. Umupo ka rito. Melody, makinig ka. Sa force analysis, unahin mong tingnan ang inclined plane na ito. Pagkatapos e-decompose ang gravity. Melody, nandito ka ba talaga para matuto? Opo, tama, nandito talaga ako. Tapos na. Iyon lang ang kailangan. Chase, ang gaganda na ng mga marka mo ngayon. Saang syudad mo balak kumuha ng pambansang pagsusulit? Kahit saan, wag lang sa Jinling University. Ano? Tama ba ang narinig ko? Ang campus queen na mismo ang lumapit para tanungin ang plano niya, tapos diretsahan niya itong tinanggihan sa harap ng lahat, sinabing hindi siya pupunta sa syudad na pupuntahan niya. Pre, Chase, kinalagad mo pa ako palabas ng kama ng madaling araw para lang panoorin kang maglaro ng tindahan. Ano nang gagawin mo sa dami ng binili mong mga lemon? Maglaro? Pare, imulat mo ang mga mata mo at manood kang mabuti. Ganito ang hitsura ng mababang puhunan na pagnenegosyo. Tikman mo. Grabe. Ang asim at lamig, ang sarap. Sobrang sarap nito. Parang basura na ang lasa ng lahat ng ibang inumin kumpara rito. Mamamatay na ako sa init. Lintik na panahon to. Baka ma-headstroke pa ako bago magsimula ang interview ko. Nauuhaw na ako, wala pang kahit isang tindahan sa paligid. Nakakamatay naman to. Chase, sigurado ka bang ubra talaga to? Stress na ang lahat sa pagsusulit, sino pa ang bibili ng kung ano-anong inumin sa atin? Pare, makinig kang mabuti. Ang pinakamataas na antas ng marketing ay ang pagsabay sa tamang pagkakataon. Pre, ano nang mahiwagang inumin yang hawak mo? Mukhang sobrang nakaka-refresh. Espesyal na lutong bahay na dinurog na lemon tea, punong-puno ng yelo. Isang higop lang, magigising ka, lalamig ang pakiramdam mo, mare-refresh ka hanggang buto, at garantisadong mas gaganda ang performance mo sa interview. Isa nga, magkano? 8 piso. 8 piso.
Pwede nang ipambili ng isang buong baon yan. Pre, kapag malapit ka ng malitson sa init, sulit pa ba ang 8 piso kaysa sa buhay mo? Kalimutan mo na ang 8 piso kahit 18 babayaran ko. Naiihaw na ako rito, bilisan mo at bigyan mo na ako ng isa. Sukli mo na. Hoy, ipagtira mo ako ng isa. Gusto ko rin. Boss, bilisan mo. Pre, maglabas ka pa ng mga upuan. 10 ang kukunin namin. Chase, heto. Ikaw ang utak ng negosyo, sa iyo ang perang ito. Chase, ano nang ginagawa mo? Magkapatid tayo, pero patas pa rin tayo sa usapan. Hindi libreng pera yan. Magiging utusan kita sa mga susunod na araw, tutulungan mo akong magbenta. Sweldo mo yan para sa unang araw. Grabe. 400 piso. Hindi pa ako nakakahawak ng ganyang kalaking baon sa buong buhay ko. Chase, tao mo na ako mula ngayon. Tanga ka talagang malaking tao. Wala kang ideya kung gaano kabigat na trabaho ang katumbas ng 400 pisong yan. 10 araw. 21,000 piso ang netong kita. Mac, ito pa lang ang una nating malaking kinita. Sumunod ka lang sa akin at tuturuan kitang sumabay sa tamang pagkakataon bago pa ito dumaan. Ikaw ang baboy. Mamamatay na ako sa sobrang pagod. Handa na ang puhunan para sa stock market. Ngayon, ang susunod na 20 araw ay ilalaan ko sa pagdurog sa pambansang pagsusulit. Grabe naman to. Tapusin niyo na lang ako. Dati, parang utusan lang si Chase na naghahatid ng pagkain sa Campus Queen, tapos nagrereklamo pa itong hindi masarap. Ngayon, baligtad na ang sitwasyon. Sa loob ng 10 sunod-sunod na araw, ang Campus Queen na ang kusang lumalapit sa kanya, naghahatid ng almusal tuwing umaga, pero malamig pa rin ang pakikitungo ni Chase sa kanya sa bawat pagkakataon. Chase, dinalhan kita ng almusal. Mga siopaw na may sabaw sa loob ang dala ko ngayon, sariling gawa ng mama ko. Mainit pa yan, kainin mo na habang mainit pa. Salamat, Melody, pero nag-almusal na ako sa bahay. Hindi na talaga ako makakain pa, ikaw na lang ang kumain yan. Binasted na naman. Tinanggihan pa niya ang siopaw na sariling gawa ng nanay niya. Noong nakaraan kong buhay, ibinigay ko ang buong puso ko sa kanya sa loob ng napakahabang panahon. Wala man lang akong natanggap kahit katiting na kapalit. Ngayon, parang hindi ko siya nakikita, pero sa loob lang ng 10 araw, siya na mismo ang naghahatid sa akin ng almusal. Talagang napaka-ironiko ng buhay. Oras na para mag-aral. Ang target ko ay hindi lang basta isang ordinaryong unibersidad. Ang kursong Business Administration ng elite na unibersidad na iyon ay nakatanggap lang ng pinakamataas na A+ na grado sa buong bansa. Iyon ang perpektong panimula para sa itatayo kong imperyo sa negosyo. Pero higit sa lahat, kailangan kong pumunta roon para hanapin ang isang tao. Isang taong napakalaki ng utang na loob ko. Hinahanap pa rin niya ako. Alam ko na. Kahit gaano pa siya magalit, hinding-hindi niya talaga ako kayang talikuran. Aba, marunong ka pa palang magpakita. Pinapunta ako ni Mr. Grant para dalhin ang mga papel mo sa pagsusulit at balikan natin ang mga mali mo. Dito na lang sa sala, bilisan na natin. Pangatlong tanong. Pinagsama rito ang teorema ng kinetic energy at projectile motion. Mali ang construction lines mo rito. Dito sila dapat nagsisimula. Ganito ang tamang paraan sa problemang ito. Una, tukuyin mo muna ang mga ibinigay na kondisyon sa tanong, pagkatapos gamitin mo ang mga natutuhan natin at isa-isahin ang pagsagot. Chase, pwede ba tayong bumalik sa dati? Chase, bilisan mo namang maglakad, gutom na ako. Eto na. Melody, tumingin ka sa dinaraanan mo. Isang simpleng pangungusap lang, at 6 na buong taon niyang bitbit ang bag ko, ni minsan hindi ko napansin ang bigat na pasan niya sa kabila niyang balikat. Sa lahat ng panahong iyon, napakasarili ko. Sobrang naging hindi patas. Sa likod ng mga ngiti niya, gaano kaya kasakit ang tiniis niya habang wala akong pakialam at patuloy ko siyang nasasaktan. Paano ba nauwi sa ganito? Paano ako naging ganoon kasama? Chase, pasensya na. Talagang pasensya na. Chase, ikaw ang laging lumalapit sa akin. Sa pagkakataong ito, ako naman ang lalapit sa'yo. Hindi na kita hahayaang mawala pa. Nasaan ang exam pass mo? Tingnan mo ngang mabuti, baka nasa bulsa mo lang. Parang sa una sa init dito. Sa tingin mo ba baka mataranta ang anak natin sa loob? Huwag ka nang mag-alala. Magaganda naman ang mga marka niya nitong mga nakaraang araw. Hay naku, papatayin talaga ako ng init na to. Hon, tingnan mo roon. Siya ba yan, anak natin? Ha? Pasensya na, hello po. Matagal pa bago matapos ang pagsusulit. Bakit ang aga mong lumabas?
Masyado bang mahirap ang mga tanong kaya sumuko ka na? Maaga akong lumabas dahil mahahaba ang mga binti ko. Makakalakad ako ng mas mabilis. Sa tingin mo ba mas madali o mas mahirap ang pagsusulit ngayong taon kumpara sa mga nakaraan? Miss, unang beses ko palang kumuha ng pambansang pagsusulit. Kung ikukumpara ang hirap nito sa mga nakaraang taon, baka mas magandang magtanong kayo sa isang umuulit kumuha ng pagsusulit na nasa loob pa ng silid. Dahil maaga mong ipinasa ang papel mo, sa tingin mo, kumusta ang naging resulta mo? Matatantiya mo ba ang magiging marka mo? Noong taong iyon, nakasuksok lang ang mga kamay ko sa bulsa, ni hindi ko alam kung ano ang hitsura ng isang karibal. Lintik kang bata ka, ang tapang-tapang mo na talaga. Sa pambansang telebisyon, sa harap ng buong bansa, may lakas ka pang sumagot-sagot sa reporter. Tama na. Sakay na muna tayo sa kotse. Mamamatay na ako sa init. Lumabas na ang mga marka. Lumabas na ang mga marka. Nagkakagulo na ang group chat ng klase. Bilis, buksan mo na ang website at tingnan mo ang marka mo. Chase, bakit nakatayo ka lang dyan? Bakit kalmado ka lang? Sa naging performance ko, kailangan ko pa bang tingnan? Hintayin nyo na lang ang magandang balita. Admissions Office ng Peking University. Sabihin mo na ring Harvard. Mga scammer na naman na gustong manloko. Lumayas ka. Anong nangyari? Peking University talaga yon. Admissions Office ng Tsinghua University. Chase, nag-aalok ang Tsinghua ng taunang scholarship na 20,000 yuan, libreng matrikula, at tuloy-tuloy na bachelor's hanggang doctorate na may garantisadong pagpasok sa graduate school. Chase, kami naman sa Peking University ay nag-aalok ng 50,000 yuan bawat taon. Sabihin mo lang ang gusto mong kondisyon. Salamat. Pag-iisipan ko muna. Salamat. Pag-iisipan ko muna. Director Harper, magandang araw po. Interesado po talaga ako sa Zhejiang University. Ako? Ano? Ako? Sigurado ba kayo? Chase, sandali. Chase. Direkta na akong nakipag-usap sa presidente ng universidad. Kapag dito ka pumasok, bibigyan ka namin ng minsanang scholarship na 200,000 yuan, sasagutin ang lahat ng gastusin mo sa buong pag-aaral, pribadong kwarto sa dormitoryo, at garantisadong slot sa graduate school. Deal. Chase, sigurado ka bang sa Zhejiang University ka talaga papasok? Tatanggihan mo ang Tsinghua at Peking University. Tama. Hindi ako papasok sa Tsinghua o Peking University. Noong nakaraang taon, nakatanggap ng A+ na grado ang kursong Business Administration ng Zhejiang University, kapareho ng Tsinghua. Pero higit sa lahat, kailangan kong pumunta roon para baguhin ang kapalaran ng isang hangal na babae. 50,000 yuan na gantimpala bilang top scorer. Salamat, Itay. Ganap ng handa ang startup fund ko. Malapit nang magsimula ang bagyo. Ang mga alaala ko mula sa nakaraan kong buhay ang perpektong alas ko. Sa Hulyo, ang mga stock ng brokerage ang mangunguna sa pagtaas. Ilagay ang lahat ng puhunan sa nangungunang stock ng sektor. Sa Agosto, may isang partikular na stock na biglang sisipa ang presyo. Sakyan ng pagtaas, ilipat ang posisyon at magpalit ng stock. Chase, tuluyan ka na bang nabaliw pagkatapos ng pambansang pagsusulit? Araw-araw kang nakakulong sa kwarto mo, nakatitig sa computer na parang naglalaro lang. Ayaw mo na bang alagaan ang mga mata mo? Jenna, tingnan mo. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, halos 1,000,000. Jenna, hayaan mong ipakilala ko ulit ang sarili ko. Ang kuya mo ngayon ay isa ng Diyos ng stock market. Lahat ng investment na iyan ay lehitimo, malinis na malinis ang pinanggalingang pera. Ganito na lang. Mag-resign ka na sa walang kwentang trabahong iyan. 10,000 dolyar kada buwan. Magtrabaho ka para sa akin. Magkano raw? 10,000 dolyar. Pasok ako. Babalik ako ngayon din para mag-resign sa lintik na trabahong iyon. Kaya, Boss Jiang, para saan nga ba talaga kami kinuha ng kumpanya? Gagawa tayo ng maikling video. Maikling video? Ano iyon? May pera ba talaga roon? Ang binubuo ko ang sasabog sa buong internet at babaguhin ang hinaharap. Ito ang pinakamalaking alon sa susunod na ilang taon. Tama na ang usapan. Kung naiintindihan nyo ang boss, kumilos na kayo. Nandoon ang mga pwesto ninyo. Nabili na ang lahat ng kagamitan. Kailangan ko ang unang draft ng production plan bago matapos ang araw. Maganda ang panlasa mo, iho. Ito ang pinakabagong modelo ng Porsche Cayenne, pero aabot sa 1,300,000 yuan ang kabuang presyo nito.
Magpipicture ka lang ba para maipost sa social media, o hihintayin mo na lang ang mga nakatatanda para sila ang makipag-usap? Ito ang kukunin ko. Paumanhin? Ano po ang sabi ninyo? Itong kotse. Buong bayad. Ikaskas mo ang card. Ilalabas ko ito ngayon din. Naku po, sir, maupo po kayo. Aayusin ko agad ang lahat ng papeles. Chase, 18 anyos ka pa lang. Talaga bang bagay na magmaneho ka ng ganyang mamahaling kotse? Kapag nakita yan ng mga kamag-anak natin, mamamatay sila sa inggit. Bakit naman hindi? Pinaghirapan ko ang perang ito. Bakit ko ito itatago? Gusto kong makita ng lahat ng minamaliit ako kung hanggang saan na ang narating ko. Paumanhin po, sir. Pasensya na po, puno ang campus ngayon. Hindi pinapayagang pumasok sa loob ng campus ang mga pribadong sasakyang naghahatid ng mga bagong estudyante. Paatras na lang po. Sir, hindi ako naghahatid ng bagong estudyante. Bakit po kayo nandito? Ako ang bagong estudyante. Magpapa-enroll ako. Naku, Chase, ang tagal ka naming hinihintay. Sa wakas, dumating ka na. Bilisan nyo, buksan ang gate. Grabe, siya ba yung alamat na top scorer sa pambansang pagsusulit na tumanggi sa Tsinghua at Peking University para piliin ang Zhejiang University? Siya si Chase. Sobrang gwapo niya. Parang artista. At tingnan nyo ang kotse niya, Porsche Cayenne. Hindi bababa sa 1,000,000 at kalahating yuan ang kabuang presyo niyan. Ano to, eksena ba sa drama? Chase, tingnan mo. Inihanda ng universidad ang pribadong bahay na ito para lang sa'yo. Nakatago ito sa loob ng kawayanan sa bahagi ng tirahan ng mga guro. Napakatahimik at napakapayapa. Walang mang-istorbo sa pag-aaral mo. Direktor Harper, salamat po sa alok pero tatanggihan ko na lang ang pribadong matutuluyan. Pero bakit? Ito na ang pinakamagandang matutuluyan na iniaalok namin. Mas gusto ko ang ordinaryong kama sa karaniwang dormitoryo. Mas maganda kung 4 ang magkakasama sa kwarto. Tutal nasa kolehiyo na rin naman. Dapat maranasan din ang buhay sa dorm. Uy, pre, dumating ka na rin. Kumpleto na ang kwarto numero 202. Leo ang pangalan ko, taga Laoshan, Shandong. Kilala mo ang Laoshan beer? Tama, iyon ngang Laoshan. Uy, siya ang pangalan ko, taga Guangxi. Pare, talo na ako. Akala ko ako na ang pinakagwapo sa kursong public administration. Pero ngayong nakita na kita, wala na, pangalawa na lang ako. Uy, mga pare, ako si Chase, taga Nanjing. Sandali. Chase. Ikaw ba talaga ang Chase na top scorer sa pambansang pagsusulit, yung parang max level na manlalarong lumulusob sa beginner zone? Ako nga. Grabe. O dakilang iskolar, tanggapin mo ang aking magalang na pagpugay. Boss, kailangan mo akong buhatin sa finals. Sige na, tumayo ka na, tigilan mo iyan. Kayo, bakit ninyo pinili ang Zhejiang University? Ako, kasi nakatira ang lola ko sa Hangzhou. Zhejiang University na ang pinakamagandang paaralang kaya ng marka ko. Ako naman, syempre, dahil napakaganda ng reputasyon ng paaralang ito. Sakto sa trip ko. Pero base sa napanood ko sa balita, tinanggihan mo ang Tsinghua at Peking University. Matapang ka talaga. Tinalikuran mo ang Tsinghua at Peking para rito, siguradong may espesyal na dahilan. Halika. Para sa ating 4 na nanggaling pa sa iba-ibang sulok ng bansa at nagtagpo sa kwarto numero 202. Tagay. Mga estudyante, ngayong taon ay tinatanggap ng Zhejiang University ang isang pambihirang bagong estudyante. Sa kamangha-manghang marka na 735, itinakda niya ang bagong record bilang may pinakamataas na marka sa kasaysayan ng pambansang pagsusulit para sa liberal arts. At buong tatag niyang tinanggihan ang paulit-ulit na imbitasyon ng Tsinghua at Peking University upang piliin ang ating Zhejiang University. 735 puntos. Isa siyang Diyos ng pambansang pagsusulit. Nasaan siya? Nasaan si Chase? Chase, tumayo ka at ipakilala mo ang sarili mo. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Chase. Ayon sa nakasanayan, dapat ang sasabihin ko ngayon ay, salamat sa mga guro at kawani sa paggabay at paghubog sa akin. Isang karangalan ang tumayo rito bilang kinatawan ng mga bagong estudyante. Pero sa totoo lang, habang nakatingin ako sa libo-libong matang nakatutok sa akin, wala akong nararamdamang karangalan. Ang gusto ko lang ngayon ay tumakbo. Nakakatawa ang lalaking to. Parang hindi bagay ang sobrang kumpiyansa sa may social anxiety. Kaya may bago akong terminong naisip kamakailan. Ang buong tawag dito ay social anxiety disorder.
Baka iniisip ninyo, kung may social anxiety ako, bakit parang kalmado lang akong nakatayo rito? Dahil may mga daang, kahit alam mong mahirap, kailangan mo pa ring tahakin. Iyon ang buhay. May mga bagay na hindi mo pwedeng takbuhan, dahil ang pagtakas ay hahantong lang sa mas masahol na resulta, at baka habang buhay mo pang pagsisihan. Kaya, mga kapwa estudyante, lakasan ninyo ang loob ninyo. Mahalin ninyo ang isang tao. Umakyat kayo ng bundok. Tuparin ninyo ang isang pangarap. Tutal, maikli lang ang buhay at paglingon mo sa huli, mawawala rin ang lahat. Huwag ninyong hintayin ang bawat alaala ay maging pagsisising hindi na maitatama. Pasensya na, may nakaupo na ba rito? Wala pa. Hi, ako si Chase. Hi, ako si Ren. Lahat tumahimik muna. Maligayang pagdating sa Zhejiang University. Ako si Mr. Watson. Ako ang magiging advisor ninyo sa loob ng 4 na taon. Ngayon, tatawag na ako ng roll. Kapag tinawag ko ang pangalan ninyo, lumapit kayo sa harap at magpakilala ng maikli para makilala kayo ng lahat. Takot na takot siya. Para sa sobrang mahiyain, kulang sa kumpiyansa, at inosenteng babaeng ito, ang pagtayo sa harap ng entablado habang nakatitig sa kanya ang dose-dosenang hindi pamilyar na mukha ay parang pampublikong pagbitay. Tyler. Hello sa inyong lahat. Ako si Tyler. Mahilig akong maglaro ng basketball. Sunod, Frank. Hello sa inyong lahat. Ako si Frank. Mula elementarya hanggang high school, lagi akong class president. Sana makapaglingkod pa rin ako sa lahat sa kolehiyo. Chase. Hello sa inyong lahat. Ako si Chase. Ang hilig ko ay mag-aral. Pero kasinungalingan yon. Ang totoo, mahilig akong mag-internet, maglaro ng video games, at kung ano man ang hilig ng mga lalaki, hilig ko rin. At ito naman ang kakaupo lang sa tabi ko, si Ren. Hindi tulad ko, malamang pag-aaral talaga ang hilig niya. Kaya ipinakilala ko na rin siya. Salamat, Mr. Watson. Tinulungan ako ng batang ito nang hindi ko inaasahan. Nakakatuwa. Bakit kaya niya ako tinulungan? Chase, mauuna na ako. CJ. Ren, may pupuntahan ka ba mamaya? Tama. Sige, mauna ka na. Mag-ingat ka. Pagkatapos mismo ng klase, agad siyang tumakbo palabas. Siguradong may kailangan siyang gawin. Malamang naghahanap na naman siya ng part-time na trabaho. Noong nakaraan kong buhay, halos ubusin niya ang sarili sa pagtatrabaho para mabayaran ang pagpapagamot ng nanay niya, pinagsabay ang lahat ng raket na makita niya. Pero dahil sa matagal na kakulangan sa pagkain, sobrang payat niya na parang matutumba na sa isang malakas na hangin, kaya walang matinong employer ang maglalakas loob na tanggapin siya. Hangal na babae, sa pagkakataong ito, habang nandito ako, hindi mo na kailangang magdusa ng ganoon. Ang mahinang amoy ng sabon na iyon ay eksaktong pareho pa rin noong nakaraan kong buhay. 1 taon ang lumipas noon sa Nanjing, sa nakaraan kong buhay. Nagsisimula pa lang akong magnegosyo at kaka-withdraw ko lang ng 500,000 yuan sa bangko, ang naipong pera ng mga magulang ko sa buong buhay nila. Gaano na ba katagal mula nang huli siyang kumain? Matindi na ang kakulangan niya sa nutrisyon. Kung mas natagalan pa, magkakaroon na sana siya ng permanenteng pinsala sa utak at puso. Salamat po. Magkano po ang nagastos? Magtatrabaho ako para mabayaran ko kayo. Huwag mo nang alalahanin yon. Ilang bote lang ng glucose ang ginamit. Hindi naman gaanong malaki ang halaga. Ano ng pangalan mo? Ako po si Ren, 2 taon sa Zhejiang University. Sir, pwede po ba ninyo akong pautangin ang 300,000 yuan? Kailangan ng nanay ko ng kidney transplant. Kapag pinahiram niyo po ako ng pera, ibibigay ko ang buong buhay ko sa inyo. Pwede tayong magparehistro ng kasal ngayon din. Gagawin ko ang kahit anong ipagawa ninyo. Hindi iyon ang desperasyon ng isang taong ipinagbibili ang sarili niyang dangal. Iyon ang matibay na pasya ng isang anak na handang isakripisyo ang lahat para mailigtas ang kanyang ina. 200,000 yuan lang ang kailangan ko noon para makapagsimula ng negosyo. Ang natitirang 300,000 yuan, kaya ko naman sanang ipahiram sa kanya. Pero noong panahong iyon, nakakulong pa rin ang puso ko sa anino ni Melody, isang aninong hindi ko matakasan. Umaasa pa rin akong kapag umangat ang negosyo ko at yumaman ako, baka magkaroon pa ako ng pagkakataong makabalik sa mundo niya. Paano kung kailanganin pa ng negosyo ng dagdag na puhunan? Pasensya na, may iba na akong paglalaanan ng perang ito. Pagkalipas ng 3 buwan, muli kong narinig ang pangalang Ren at kasama nito ang pinakamabigat na balitang narinig ko sa buong buhay ko. Maaga siyang naulila sa ama, namatay sa sakit ang lolo niya, nagkasakit sa bato ang nanay niya dahil sa sobrang pagtatrabaho para buhayin ang pamilya.
300,000 yuan ang kailangan para sa operasyon, at ang babaeng 3 simpleng siopaw at malabnaw na lugaw lang ang kinakain sa bawat pagkain. Nilapitan na ang lahat ng kamag-anak niya pero ni 3,000 yuan ay hindi niya naipon. Nang tuluyan ng gumuho ang huli niyang pag-asa, nagsimula siyang magtrabaho sa 3 trabaho bawat araw na parang nawawala sa katinuan. Sa huli, dahil sa matinding pagbaba ng asukal sa dugo, inatake ang puso niya at nauwi siya sa higaan sa tabi ng matagal nang naghihirap niyang ina. 21 anyos lang siya noon. Narinig kong pinag-uusapan ng mga kaklase ko ang amusement park ngayon. Iniisip ko kung ano kaya ang hitsura sa loob. Sana makapunta ako roon kahit isang beses bago ako mag-20 anyos. Ngayon, pinag-uusapan ng mga kaklase ko kung saan sila pupunta ngayong weekend. Hindi ako nangahas na makisali. Wala akong weekend. Kailangan kong tulungan si mama sa trabaho. Pero sana, hindi na lang. Pagod na si mama. Palihim akong binigyan ni Lola ng 5 yuan ngayon para sa school supplies. Alam kong inipon niya iyon sa pamumulot ng mga pwedeng i-recycle. Ipunin ko ito at balang araw, bibilhan ko si Lola ng bagong damit. Halos wala ni Katiting na saya sa tala-arawan niya. Araw-araw, puro pag-aalala sa pera ang laman nito. Hindi niya man lang kayang bumili ng bagong lapis. Pero kahit ganoon kalupit ang mundo sa kanya, nanatili pa rin siyang napakabait at iyon ang mas masakit isipin. Tinulungan ko si Aling Wang na magbantay ng tindahan niya ngayon. Binigyan niya ako ng dagdag na 10 yuan. Alam kong sinusubukan niya akong tulungan. Hindi ko dapat kalimutan ang kabutihang ito. Binigyan ako ng pambura ng katabi ko sa upuan, sabi niya sobra-sobra raw ang nabili niya. Alam kong sinadya niya iyon. Salamat. Pero hindi ko pwedeng ipahalata, kung hindi, baka hindi na siya maglakas loob na maging mabait sa akin sa susunod. Chase, anong nangyari? Masamang panaginip ba? Ayos lang ako. Hangal na babae, ngayong nakabalik na ako sa buhay na ito, kahit kalabanin ko pa mismo ang kamatayan, hinding-hindi ko hahayaang maulit kahit Katiting ang trahedyang sinapit mo noong nakaraan. Ren. Chase lang pala, may kailangan ka ba? Saan ka papunta? Babalik na sa dormitoryo. Doon din ang daan ko. Halika, ihahatid na kita. Hindi na, ayos lang. Kaya kong maglakad. Salamat. Alam mo ba kung anong oras na? Maglalakad ka pa pabalik ng dormitoryo. May pagkain pa kaya sa kantina sa ganitong oras? Sira na naman ang baterya ng telepono ko. Bigla-bigla na lang itong namamatay. Hindi ko nga alam kung anong oras na ngayon. Nandoon ang kotse ko. Halika na. Hindi talaga, ayos lang. Kapag binilisan ko ang takbo, aabutan ko pa. Sumakay ka na. Hindi pwedeng matagal na nakaparada ang kotse ko roon. Kapag natiketan ako, 200 yuan ang multa. 200 yuan. Ang buong panggastos ko sa isang semestre, 100 yuan lang. Napakalaking halaga na ng 200 yuan. Kapag dahil sa akin namultahan siya, paano ko iyon mababayaran? Sa harap ka umupo. Sira ang likurang pinto. Hindi na bumubukas. Hindi ko yata kaya. Mainit ba ang upuan? Hindi naman. Kung ganoon, bakit hindi ka tuluyang umuupo? Hindi ba nakakapagod yan? Ako, medyo naiinitan lang ako ngayon. Pinawisan ako ng kaunti. Napakalinis ng kotse mo, natatakot lang ako. Baka madumihan ko ang upuan. Hangal na babae, kotse lang yan. Sa paningin ko, hindi pa yan katumbas ng kahit isang hibla ng buhok mo. Isuot mo ang seatbelt. Diyos ko. Ano nang ginagawa niya? Ayan, nakasandal na ang likod mo sa upuan. Nadumihan na rin naman, kaya tigilan mo na ang pagpipigil at umupo ka ng maayos. Punasan mo na lang ang upuan para sa akin sa susunod. Lilinisin ko. Sisiguraduhin kong kikinang ulit ito. Noong nakaraan kong buhay, nagtago ako sa likod ng tinatawag kong dangal at sa pagkahumaling ko sa dati kong pag-ibig. Hindi kita nailigtas. Sa pagkakataong ito, unti-unti kitang iahon, hangal na babae, mula sa walang katapusang bangungot na ito. Salamat sa paghahatid, Chase. Mauuna na ako. Sandali. Parang naiwan ko ang telepono ko sa dormitoryo. May kailangan akong asikasuhin agad para sa advisor. Pwede bang makahiram sandali ng telepono mo? Ay, sandali. Dala ko naman pala ang telepono ko. Hindi ko lang naramdaman kanina. Salamat, Ren. Hangal na babae. Nakuha ko na rin ang numero mo. Kumain ka na. Damihan mo ang karne. Tigilan mo na ang paggugutom sa sarili mo. Paumanhin po, sir. Naghahanap po ba kayo ng part-time na tagahugas ng pinggan?
Kaya ko pong gawin ang kahit ano. Ha? Ano nang sabi mo? Lakasan mo. Hindi kita marinig. Sige, sige, umalis ka riyan, hinaharangan mo ang negosyo ko. Iha, isang malakas na hangin lang, baka matangay ka na. Hindi ka nga makabuhat kahit isang timba ng tubig. Hindi ka namin kailangan. Hangal na babae, ganyan na ganyan din ang nangyari noong nakaraan mong buhay. Kung kani-kanino ka lumuhod para sa gastusin sa pagpapagamot ng nanay mo, nilunok mo ang lahat ng pride mo. Sa pagkakataong ito, paano kita hahayaang pagdaanan ulit ang lahat ng iyon? Ren. Chase. Halika, sumakay ka, ihahatid na kita. Hindi na, ayos lang, maglalakad na lang ako. Alam mo ba kung anong oras na? Namamatay na naman ang telepono ko. Mahal na nga ang pagkain sa mga karinderya sa kalsada, hindi pa masustansya. Pinakasulit pa rin ang kantina para sa ating mga estudyante. Halika na, sumakay ka, hindi ako pwedeng magtagal na nakaparada rito. Kapag natiketan ako, 200 yuan na naman ang multa. Hintayin mo ako rito, may kukunin lang ako. Hindi ko na pinatay ang makina. Ren, pakibantayan muna ang kotse ko. Sige, babantayan ko itong mabuti. Napakaseryoso talaga ng babaeng ito, ang cute. Bakit 2 ang binili niyang pagkain? Ren, ano bang iniisip mo? Si Chase ang tipo ng lalaking hindi mo maaabot. Huwag na huwag kang magbibigay ng maling kahulugan. Ren, may nakalimutan ka. Para sa akin ba ang pagkain na ito? Ako, hindi ko talaga kailangan. Ang ilibre mo pa ako ng pagkain, sobra na yan. Pero nabili ko na. Paano ko maubos ang 2 pagkain mag-isa? Kung ayaw mo, hindi ko naman pwedeng hayaang masira lang ito, di ba? Itatapon ko na lang. Sandali, sandali. Saan kita pwedeng hanapin mamaya? Sa ibaba ng dormitoryo ko, katabi ng kotse ko, 7:00. Ren, nakabalik ka na. Bilisan mo at kumain ka. Alam mo ba kung anong oras na? Tama. May dala akong pagkain. Hangal na babae. Lagi na lang niyang inuuna ang ibang tao kaysa sa sarili niya. Hindi ba't 7:00 ang usapan natin? Bakit ang aga-aga mo rito? Natakot akong mahuli. Sige, simulan na nating punasan ang kotse. Sobrang hina ng katawan niya. Hindi ganito ang lakas na dapat mayroon ang isang 18 o 19 anyos na babae. Ren, ano ba ang kinakain mo tuwing hapunan? Tinapay lang, minsan lugaw. Chase, galit ka ba dahil nadumihan ko ang kotse mo? Itong tuwalya ko, ginagamit ko ito sa mukha ko. Ilang beses ko na itong nilabhan. Malinis talaga ito, hindi marumi. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang gusto kong itanong, kung panghilamos mo ang tuwalyang ito, at ngayon ginamit mo na sa pagpupunas ng upuan ng kotse ko, ano na ang gagamitin mo sa paghihilamos? Maganda pala ang tuwalyang ito. Kukunin ko na. Ren, wala ka namang tutol, di ba? Wala po. Mabuti. Pero hindi ako sanay na tumanggap ng bagay ng walang kapalit. Dahil kinuha ko ang tuwalya mo, kailangan kitang bilhan ng bago. Halika na. Chase, hindi mo na talaga kailangan. Masyadong mahal ang tuwalyang iyon. Hindi ko talaga pwedeng tanggapin. Kapalit lang ito ng tuwalya mo. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako kumukuha ng kahit ano ng walang kapalit. At hindi na rin ito pwedeng isauli. Ren, gamitin mo na lang ito para sa akin. Hindi. Masyado itong mahal. Hindi ko pwedeng tanggapin ng libre ang mga gamit mo. Maayos ang ginawa mong pagpupunas ng kotse. Itong kurtina para sa kama ang magiging bayad sa 3 susunod mong pagpupunas ng kotse ko. Kapag nagpapalinis ako ng kotse sa labas, hindi bababa sa 40 yuan ang bayad sa bawat pagkakataon. 3 beses na car wash, 120. 70 lang ang halaga ng kurtinang ito para sa kama, kaya parang 50 yuan pa nga ang lamang ko. Pero syempre, kung ayaw mo, kalimutan mo na lang na sinabi ko ang alok na iyon. Wala rin naman akong paggagamitan nito. Itatapon ko na lang. Huwag mo pong itapon. Ako. Papayag ako. Ipinapangako kong paglilinisin kong mabuti ang kotse mo. Mula nang magkamalay ako, puro walang katapusang trabaho na ang mundo ko, mga utang na hindi mabayaran, puro kulay abo at lamig lang. Pero ngayon, may taong nagbigay sa akin ng pinakamasarap na pagkain, at sa pinakatorpe pero pinakamabait na paraan, binilhan ako ng bagong tuwalya at kurtina para sa kama. Hello! Ren, magandang umaga, si Chase ito. Chase, libre ka ba ngayon? Maihihilingin sana akong pabor. Samahan mo ako sa bookstore para pumili ng mga textbook. Narinig kong isa kang top student noong high school. Tulungan mo akong pumili ng magaganda.
Hindi rin naman ako masyadong marunong. Mas mabuti. Sabay na lang nating aalamin. Hihintayin kita sa ibaba ng dormitoryo mo. Magkita tayo pagkalipas ng 30 minuto. Ren, weekend ngayon, ang aga-aga mo namang gumising. May kadate ka ba? Hoy, bakit namumula ang tainga mo? Hindi ito date. May kaklase lang na humingi ng tulong sa akin. Sandali, ganyan ang isusuot mo. Hiramin mo na lang ang akin. Hindi ko pa nga ito nasusuot kahit minsan. Napakaganda mo, sayang kung hindi ka mag-aayos. Maganda. Ni minsan, hindi naging bahagi ng buhay ko ang salitang iyon. Ang gagandang damit na ganito. Hindi ako karapat-dapat na magsuot ng mga ito. Hindi na, salamat. Salamat, Tina. Sarili ko na lang ang isusuot ko. Magandang umaga, Chase. Tara na. Nasa may gate ng campus ang bookstore. Ren, pwede bang bilisan mo ng kaunti ang paglalakad? Dito ka sa tabi ko. Hindi naman ako nangangagat. Taga Nanjing ka, di ba? Magandang lugar ang Nanjing. Sino-sino ang nasa bahay ninyo? Mama ko at si Lola. Paano naman ang tatay mo? Pasensya na. Hindi ko na sana naitanong. Ang totoo, maaga ring namatay ang tatay ko. Sakit sa puso. 7 taon lang ako noon nang mawala siya, kaya pareho lang pala tayo. Namatay ang tatay ko sa aksidente sa construction site. 5 taon lang ako noon. Gumuho ang scaffolding. Pagkarinig ni Lolo ng balita, bigla siyang bumagsak. Dinala siya agad sa ospital, pero hindi na siya naisalba. Ano na nangyari pagkatapos noon? Mula noon, si Mama na lang ang bumuhay sa pamilya. Nagtrabaho siya sa pabrika sa umaga, naghuhugas ng pinggan sa restoran sa gabi, at nagbubuhat ng mga gulay sa palengke bago pa sumikat ang araw. 3 o 4 na oras lang ang tulog niya bawat araw sa loob ng mahigit 10 taon. Noong unang bahagi ng nakaraang taon, bigla na lang bumagsak si Mama. Sabi ng doktor, kidney failure na raw. Magkano ang kailangan para sa operasyon? 300,000 yuan. Sinubukan ba ninyong manghiram sa mga kamag-anak? Nilapitan na namin silang lahat. Ni 3,000 yuan, wala kaming nahiram. Paano naman ang lola mo? Mahigit 70 taong gulang na si Lola. Umaalis siya bago magbukang liwayway para mamulot ng mga pwedeng i-recycle at gabi na kung umuwi. Hindi siya gumagastos kahit 1 sentimo para sa sarili niya. Iniipon niya ang bawat sentimo para sa panggastos ko sa pamumuhay. Nasabi ko na. Naikwento ko na ang bulok at miserable kong buhay. Ilang segundo na lang, magiging katulad na rin siya ng iba, maaawa o mandidiri sa akin, tapos gagawa ng dahilan para umalis agad at hindi na niya ako kakausapin kailanman. Halika na. Hindi ba't sabi natin, bookstore muna? Mamaya na natin isipin ang iba. Hindi siya tumakbo. Hindi niya ako kinamuhian. Ano nang ginagawa mo riyan? Pumasok ka na. Hindi para sa taong katulad ko ang lugar na ito. Ren, kung hindi ka lalapit, paano ko malalaman kung aling mga libro ang magaganda? Gusto mo bang manghula na lang ako? Nabasa ko na ito dati. Hiniram ko ito sa library noong high school. Kumusta naman? Masyadong mababaw. Kulang sa lalim ang teorya. Pasensya na, ang ibig ko lang sabihin. Huwag kang humingi ng tawad. Dinala kita rito para maging tagapayo ko. Paano naman ito? Maganda ito. Napakaiba ng pananaw ng may akda, lalo na ang bahaging ito tungkol sa organizational behavior. Napakatalas ng pagsusuri niya. Kung sa tingin mo maganda, ito na rin ang kukunin ko. At ito rin. Tingnan mo nga para sa akin. May iba ka pa bang maire-rekomenda? Teka. Chase, napakaganda nitong Introduction to Economics. Sakto ito sa antas mo ngayon. Ayos, kukunin ko na rin ito. May iba pa ba? Ikaw ang unang nakapasok sa Zhejiang University mula sa baryo ninyo, hindi ba? Tama. Ipinagmamalaki ako ng buong baryo. Chase, tapos na tayong pumili ng mga libro. Ako, dapat umalis na ako. Sandali. Tanghali na. Kain muna tayo. Hindi na, salamat. Hindi ako gutom. Ako ang gutom. Isipin mo na lang nakabayaran ito sa pagtulong mo sa akin sa pagpili ng mga libro ngayon. Halika na. May bagong tindahan ng noodle sa labas ng eskinita. Narinig kong masarap daw doon. Ayokong lalo pang magkaroon ng utang na loob sa kanya. Pagkain, mga libro, tuwalya. Sa tuwing nagkakasama kami, lalo lang bumibigat ang utang na loob ko. Ano pa ba ang maipambabayad ko sa kanya? Paano ba ako tatanggi? Lagi siyang may paraan para hindi ako makatanggi.
Sige, umorder ka na. Isang mangkok lang ng simpleng noodles ang sa akin. 6 na yuan ang isang mangkok ng simpleng noodles. Tinulungan mo akong pumili ng 3 bihirang profesional na textbook ngayon. Sa karaniwang bayad sa merkado, hindi bababa sa 31 yuan bawat oras ang bayad sa isang profesional na konsultan. Kaya ang utang ko sa iyo ngayon ay katumbas ng hindi bababa sa 5 mangkok ng simpleng noodles para maging patas. Pero sabi mo, ililibre mo lang ako ng isang pagkain. Tama. Dahil isang pagkain lang, dapat sapat na ito para tumbasan ang 5 mangkok ng simpleng noodles. 2 malaking mangkok ng espesyal ninyong beef noodles, tig-2 nilagang itlog, at 2 plato ng espesyal na malamig na ulam. Parating na po. Chase, hindi mo naman kailangang umorder ng ganito karami. Masyadong mahal. Hindi ko rin maubos ang lahat. Nailagay na sa kaldero. Hindi na pwedeng bawiin. Kung talagang nahihiya ka, sa susunod tulungan mo na lang ulit akong pumili ng ilang libro para makabawi. Ngayon, kumain ka na. Lalambot ang noodles kapag lumamig. Hindi, ikaw na lang ang kumain. Hindi ko gusto ang nilagang itlog. Sobrang tapang ng lasa ng pinaglagaan. Ikaw. Ako na lang ang kakain. Sayang ang pagkain kung itatapon lang. Ang sarap. Ang lambot ng karne, ang sarap muyain ng noodles, at napakalinamnam ng sabaw. Magdagdag ka pa kung kulang. Sobra-sobra na ito talaga. Napakarami na. Hindi ako gutom. Sobrang daming karne. Hindi ko ito maubos. Ikaw na ang kumain. Huwag kang umiyak. Ren, hindi ka pwedeng umiyak sa harap ng taong ito. Nakakahiya. Pero hindi ko na mapigilan. Sa buong buhay ko, bukod kina mama at lola, wala ni isang tao, ni isa, ang naging ganito kabait sa akin. At wala pang ang 1 buwan mula nang makilala niya ako. Chase. Oh. Salamat. Para saan? Hindi na kailangang magpasalamat ang magkakaibigan. Magkaibigan? May kaibigan na ako. Akala ko habang buhay na akong mabubuhay ng ganito. Mamumuhay sa pag-iisa na parang daga sa kanal, pero ngayon, ang lalaking ito na parang perpektong anak ng langit na nakaupo sa tapat ko ay sinasabing magkaibigan kami. Bakit ka umiiyak? Kung talagang nahihiya ka sa pagkain na ito, unti-unti mo na lang akong bayaran sa paglipas ng panahon. Paano? Pag-iisipan ko pa. Halimbawa, tulungan mo akong pumili ng mga libro o linisin mo ang kotse ko. Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Kapag naisip ko na, sasabihin ko sa'yo. Mumingiti ka. Ibig sabihin, pumapayag ka. Bawal nang umatras mamaya. Hello, Director Wells. Si Chase ito. Ay, Mr. Jiang. Hello. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Sabihin niyo lang po. Yung pasyente sa nephrology na ipinapacheck ko sa inyo. May resulta na ba? Nakuha na namin ang lahat. Si Lily, 43 taong gulang, may 2 yugto ng kidney failure. Basta maagapan siya ng kidney transplant, napakaganda ng tsansa niyang gumaling. Pero aabot sa humigit kumulang 350,000 yuan ang kabuuang gastos. Ihanda na ang operasyon. Gamitin ninyo ang pinakamahuhusay na mapagkukunan. At tandaan ninyo, dapat iproseso ito sa ilalim ng pangalan ng Scholarship Medical Aid Program. Hindi dapat malaman ng pasyente na personal kong inayos ang lahat ng ito. Mr. Jiang, magiging komplikado ang accounting ng ospital. Ako mismo ang sasagot sa bawat sentimo. Papasok ang pondo sa account ngayong hapon, pero kailangang pare-pareho ang opisyal na paliwanag ng ospital. Kapag may kahit katiting na impormasyon ang lumabas, kayo ang pananagutin ko. Naiintindihan ko. Ipapa-admit ko agad si Lily sa lalong madaling panahon. Kumpletong pagsusuri, mas maaga, mas mabuti. Noong nakaraan kong buhay, hindi ko kayo nailigtas ng nanay mo. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang maulit ang trahedyang iyon. Ang 350,000 yuan ay wala lang kumpara sa 10 milyong yuan na halaga ng ari-arian ko ngayon. Pero para sa hangal na babaeng iyon, isa iyong napakalaking utang na kayang dumurog sa kanya. Kapag nalaman niyang ako ang nagbayad, sa ugali niyang iyon, hindi na siya makakatulog o makakakain, iisipin niyang habang buhay na niya akong may utang na loob. Kailangan kong gawin ito sa paraang matatanggap niya ng walang mabigat na pakiramdam. Oh, Chase, halika na, samahan na kitang kumain sa kantina. Ako na lang ang babalik sa dormitoryo para kumain ng simpleng tinapay. May bagong pwesto sa kantina simula ngayon. Narinig kong napakasarap daw ng sweet and sour ribs nila. Kapag hindi tayo pumunta ngayon, sobrang haba na ng pila mamaya. Bilisan natin. Sobra na ito.
Hindi ko mauubos ang lahat. Dahan-dahan lang. Sobrang payat mo. Kailangan mong kumain ng mas maraming karne. Masarap ba? Sobrang sarap. Ang sarap talaga. Bakit ang bagal mong kumain? Sobrang sarap kasi. Ayokong matapos agad. Hangal na babae. Araw-araw kitang bibilhan nito simula ngayon. Kumain ka lang ng gusto mo. Huwag kang magpigil. Kapag araw-araw mo akong pinapakain ng ganito, tataba ako. Maganda nga kung medyo tumaba ka. Mas komportableng yakapin. Ren, palihim ka bang gumagamit ng mamahaling skincare? Hindi, bakit? Kung ganoon, bakit parang lalo kang gumanda? Tingnan mo ang sarili mo. Ang kutis mo. Hindi na kasing tuyo dati ang balat mo at kumikintab na rin ang buhok mo. Parang ibang tao ka na. Pakiramdam ko lang, mas lumakas ang gana kong kumain nitong mga nakaraan at mas mahimbing na rin ang tulog ko. Nasaan na tayo? Bumaba na kayo. Oh, Mr. Zhang, nandito na pala kayo. Principal Lin, ito po si Ren, yung nabanggit ko sa inyo noon. Ah, mukhang kalmado at matyaga nga siya. Perpekto para magturo ng mga bata. Magturo ng mga bata? Ren, ganito kasi. Naghahanap ang center namin ng tutor sa elementaryang matematika at English. Araw-araw ang oras, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hindi ito sasabay sa klase mo. Oras ang bayad. 50 yuan bawat oras. Ayos ba sayo? 2 oras bawat araw, 100 yuan. Sa isang buwan, 3,000 yuan. Ilang beses na mas malaki ito kaysa sa paghugas ng pinggan at iba pang raket na tinatanong ko sa mga kalsada. Kaya ko ba talaga ito? Ilang puntos ang nakuha mo sa pambansang pagsusulit? 712. O, ayan na. Isang top student sa Business Administration ng Zhejiang University na may mahigit 700 puntos, magtututor lang ng mga batang nasa elementarya. Sobrang sapat pa nga. Subukan mo na. Magsimula ka sa susunod na Lunes. Salamat po. Huwag mo akong pasalamatan. Nakuha mo ang trabahong ito dahil nakakuha ka ng 712 puntos sa pambansang pagsusulit. Sarili mong kakayahan ang nagdala sa'yo rito. Nagkataon lang na ako ang nagdugtong ng pagkakataon. Chase. Oh, bakit ang bait-bait mo sa akin? Dahil karapat-dapat ka. Halika na. Ihahatid na kita. May klase ka pa bukas. Mama, sumahod na ako. Tutor na ako ng mga batang nasa elementarya. 800 yuan bawat buwan. Makakapagpadala na ako ng pera sa inyo. Hangal na bata. May pera si Mama. Bumili ka pa ng mas maraming ribs sa paaralan. Huwag mong tipirin ang sarili mo. Mama, yung operasyon ninyo. Ayos lang si Mama. Sabi ng doktor, hindi naman ito apurahan. Magagamot naman. Huwag kang mag-alala. Ano lang ba ang 800 yuan kumpara sa 300,000 yuan? Ano nang silbi ng pagpasok sa magandang universidad? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Wala ito. Wala talaga. Chase, sumahod ka na ba? Tama, 800 yuan. Halika. May patakaran ako, kapag sumahod ang isang kaibigan, kailangan niyang manlibre para magdiwang. Ay, Ren, may naalala pala ako. Ano? May kakilala akong nagtatrabaho sa campus medical office, at sabi niya, kamakailan lang ay naglunsad ang Zhejiang University ng Scholarship Medical Aid Program. Para ito sa mga estudyanteng kapos sa pera na may kapamilyang may malubhang sakit. Kapag naaprubahan ang aplikasyon, sasagutin ng buo ang gastusin sa operasyon. Talaga? May katulad ding programa ang Tsinghua at Peking University. Hindi lang talaga ito masyadong ipinapakita sa publiko. Kaya kakaunti lang ang nakakaalam. Gumawa ka ng aplikasyon bukas at ibigay mo sa akin. Ako na ang magpapasa. Salamat, Chase. Maraming salamat talaga, Chase. Oh, salamat. Hindi mo na talaga kailangang magpasalamat. Sinabi ko na sa'yo, iyan ang ginagawa ng magkakaibigan. Parang hindi na gaanong malamig ang mundo dahil sa kanya. Hello, Mama. Ren. Mama, anong nangyari? Masama na naman ba ang pakiramdam ninyo? Hindi. Tumawag ang ospital. Sabi nila, may scholarship medical aid program daw ang Zhejiang University at sasagutin na ng buo ang gastusin sa operasyon ng nanay mo. Mama, totoo po ba? Tama, totoong totoo. Pinapapunta ako ng ospital bukas para sa admission check-up. Ren, palihim ka bang nagpunta sa administrasyon ng paaralan para mag-apply? Paano mo nagawa iyon? Hindi po.
Pagkatapos sabihin sa akin ni Chase noong araw na iyon, sinadya kong tanungin si Mr. Watson, ang advisor namin. Pero mariin niyang sinabi na wala raw narinig ang paaralan tungkol sa ganyang programa. Akala ko nagkamali lang si Chase. Hindi ko inasahang totoo pala talaga ito. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Mag-focus ka sa klase mo. Hindi mo na kailangang umuwi bukas. Siguraduhin mong magpasalamat ka sa paaralan. Siya kaya yun? Hello? Chase. Ikaw ba? May alam ka ba tungkol sa Scholarship Medical Aid Program? O naman. Hindi ba sinabi ko na sa'yo iyan ilang araw na ang nakalipas? Si Mama, tinawagan ng ospital ngayon. Sabi nila, wala na raw kaming babayarang kahit ano para sa operasyon. Pinapapunta na siya bukas para ma-admit. Talaga? Napakagandang balita niyan. Congratulations. Chase, ang programang ito. Ren, ulitin ko lang. Ito ay medical aid program ng universidad para sa mga estudyanteng kapos sa pera. Wala itong kahit katiting na kinalaman sa akin na isang first year na estudyante. Naiintindihan mo ba? Nagsisinungaling ka. Chase, nagsisinungaling ka. Nagpunta na ako sa administration office at nagtanong. Walang scholarship medical aid program sa Zhejiang University. Paano ka naging ganito kabait sa akin? Chase. Salamat. Ayan ka na naman sa kakapasalamat. Sige na, tama na ang pag-iyak. Kapag namaga ang mga mata mo, paano ka papasok sa klase bukas? Susunduin kita mamayang gabi. Ililibre kita ng masarap para ipagdiwang ang matagumpay na gamutan ng mama mo. Ibababa ko na. Nakausap ko na ang surgeon. Tama, napakaunlad na ngayon ang teknolohiya sa kidney transplant. Napakataas ng sansa ng tagumpay. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Chase. Oh, bakit mo ba ako tinutulungan? Dahil may ipinapaalala kang isang tao sa akin. May isang tao. Sino? Isang taong napakahalaga sa akin. Nasaan na siya ngayon? Nasa isang lugar na napakalayo. Napakalayo na tila isang buong nakaraang buhay ang pagitan namin. Halika na. Ihahatid kita sa istasyon. Pagdating mo sa Nanjing, i-text mo agad ako para malaman kung ligtas kang nakarating. Kapag tapos na ang operasyon, kahit gaano pa kagabi, sabihin mo agad sa akin ang resulta. Babalik na ako sa campus. Mag-ingat ka. Chase. Ang taong iyon. Siya ba ang babaeng mahal mo? Tama. Ganoon pala. Mabait lang siya sa akin dahil may naaalala siyang taong mahal niya. Ren. Ano ba ang iniisip mo? Kung ganoon, siguradong napakasaya ng babaeng iyon. Hindi pa niya alam. Pero balang araw, sisiguraduhin kong malalaman niya. Boss Zhang. Boss Zhang. Ano po ang tingin ninyo sa susunod na incubation plan para sa short-form video project? Maganda. Sundin ninyo ang plano ninyo. Ituloy ninyo. Ibigay ninyo ang lahat. Walang limitasyon sa budget. Ano na nangyari sa kanya ngayon? Karaniwan, pinapagalitan niya ang lahat sa meeting hanggang may umiyak. Ngayon, napakabait niya. Tapos na ang meeting. Alam ko na ang resulta ng operasyon. Sa wakas, nabunutan na rin ako ng tinik sa dibdib. Congratulations, Ren. Chase. Ang babaeng gusto kong protektahan, unti-unti nang nagliliwanag. Halika na. Ihahatid na kita pabalik sa dormitoryo. Ayos lang. Kaya ko nang mag-isa. Wala nang pagtatalo. Simula ngayon, mas marami kang kakaining karne. Sobrang payat mo. Isang malakas na hangin lang, baka matangay ka na. Hindi naman ako ganoon kahina. Ano nang sinabi mo? Wala. Wala po. Napapansin kong lalo akong nagiging komportable kapag kasama ko siya. Iyan pa rin ang gamit mong lumang telepono. Tama. Sanay na kasi ako rito. Subukan mo ito. Ito. Libo-libo ang halaga nito. Hindi ko kailangan. Maayos pa naman ang telepono ko. Kunin mo na. Test phone lang iyan ng kumpanya namin. Test phone? Talaga? Tingnan mo, gumagawa ang kumpanya namin ng short-form video API. Kailangang subukan ng tech team ang compatibility ng system at playback sa iba't ibang modelo ng telepono. Natitingga lang ang teleponong ito sa akin. Ikaw na muna ang gumamit. Isipin mo na lang na tinutulungan mo kami sa buwan ng testing. Isauli mo na lang kapag tapos na. CJ. Mag-iingat ako rito. Hindi ko ito masisira. Halika, ituturo ko sa'yo kung paano gamitin.
Ito ang WeChat. Dito ka pwedeng magpadala ng voice message at tumawag. Ito naman ang Alipay. Pwede kang magbayad sa pamamagitan ng pag-scan ng code imbes na magbilang ng barya. At ito naman, app para sa food delivery. Kapag nagutom ka sa gabi, umorder ka lang dito ng kahit anong gusto mo. Na-add na kita. Simula ngayon, kung may kailangan ka, i-message mo lang ako sa WeChat. Huwag ka nang mag-text. Sayang lang sa pera. Pinili ko ang profile picture na ito para sa'yo, Ren. Salamat, Chase. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi mo na kailangang magpasalamat. Halika na. May mga ganito palang kahanga-hangang bagay sa mundo. Posible palang maging ganito kadali ang buhay. May tao pala talagang handang maglaan ng napakahalagang oras niya para lang maupo sa tabi ko at matyagang turuan akong gumamit ng bagong telepono, isa-isang hakbang. Wow, Ren, bagay na bagay sa iyo ang suot mo. Teka. Naku, hindi lang katawan mo. Pati buhok mo, ang laki ng ipinagbago. Dati ang tuyot-tuyot nito, ngayon ang lambot at kinis na. Grabe, sino yung babaeng dumaan? Anong departamento siya? Bakit parang ngayon ko lang siya nakita? Ang ganda niya. Parang ang gaan ng aura niya. Mukha siyang unang pag-ibig. Bilisan mo, kunin mo ang numero niya. Bakit lahat sila nakatingin sa akin? Hi, excuse me, may maitutulong ba ako? Ako si Derek, second year sa Foreign Languages Department. Nakita kita kanina malapit sa kantina. Pakiramdam ko kasi kakaiba ang aura mo. Kaya gusto sana kitang makilala. Baka pwede tayong maging magkaibigan. Ako si Ren, Public Administration. Ren. Napakagandang pangalan. May English exchange event ang departamento namin ngayong weekend. Maraming magagaling na estudyante ang pupunta. Interesado ka bang sumama? Hindi siya interesado. At ikaw naman ay kaibigan niya. May lakad na siya ngayong weekend. Ah, ganoon ba? Pasensya na sa abala. Chase, salamat. Walang anuman. Pero kapag may iba pang pasaway na lalapit sa'yo, sabihin mo na lang na girlfriend kita. Ako. Hindi mo naman ako girlfriend. Hangal na babae, magkunwari ka lang. Gamitin mo ako bilang panangga para umatras siya. Paano mo hindi naintindihan iyon? Magkunwari na girlfriend niya. Alam ko namang nagbibiro lang siya at sinusubukan lang akong iligtas. Pero bakit ang bilis pa rin ang tibok ng puso ko? Bakit parang may kaunting lungkot, pero kasabay noon may kaunting saya rin? Halika na. Ihahatid na kita. Ang tagal mong nagtimpi, pero hindi mo na rin napigilan, ano? Hello? Chase, ako ito. Ayos ka lang ba nitong mga nakaraan? Ayos lang. May kailangan ka ba? Wala naman. Hindi ba pwedeng tumawag lang ako? Araw-araw tayong nag-uusap noon. Melody, busy ako. Ano nang itinawag mo sa akin? Melody. Dati, palagi mo akong tinatawag sa pangalan ko. Noon iyon. Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na. May ginagawa pa ako. Sandali, wag mo munang ibaba, Chase. May gusto sana akong itanong. CJ. Noong tinalikuran mo ang Tsinghua at Peking University at pinili mo ang Zhejiang University nang walang pag-aalinlangan. Dahil ba iyon sa akin? Hindi. Impossible. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pwede kang pumasok sa Tsinghua o Peking. Kung hindi dahil sa akin, para kanino? Para sa sarili ko. Melody, hayaan na nating manatili ang nakaraan sa nakaraan. Maayos na ang buhay ko ngayon. Sana ikaw rin. Huwag ka nang tumawag ulit. Chase, makinig ka muna sa akin. Ikaw, Ren. Gusto mo bang kumain ng clay pot sa ikalawang kantina mamayang tanghalian? CJ. Narinig kong napakasarap daw ng clay pot ribs nila. Ren. Oh. Naisip mo na ba kung ano ang gusto mong gawin sa hinaharap? Gusto kong kumita ng pera. Napakaraming pera. At pagkatapos, pagagalingin ko ang mama ko. Paginhawahin ang buhay ni na mama at lola, para hindi na nila kailangang mamulot ng mga pwedeng i-recycle, kapalit ng ilang yuan lang, o magpakapagod hanggang mamatay para lang mabuhay. Ikaw naman, anong klaseng buhay ang gusto mo? Ako. Mula nang magkamalay ako, iisa lang ang naging layunin ko. Magbayad ng utang, kumita ng pera, at buhayin ang pamilya ko. Kung tungkol naman sa gusto ko para sa sarili ko, ni minsan hindi ko pinangahasang umasa. Hindi ko nga magawang mangarap. Hindi ko alam. Kung ganoon, simula ngayon pag-isipan mo. Ren, tandaan mo ito.
Hindi lang para sa ibang tao ang buhay mo. Karapat-dapat ka ring tratuhin ng mabuti ng mundong ito at ng lahat ng tao rito. Chase. Oh, bakit ang bait-bait mo sa akin? Bakit? Dahil noong nakaraan kong buhay, nakita kitang bumagsak sa gilid ng kalsada gamit ang sarili kong mga mata. May utang akong isang buhay sa'yo. Dahil nasaksihan ko ang pinakawalang pag-asa at pinakamasakit mong wakas. At dahil mahal kita. Matagal na panahon na, mula pa noong nakaraan kong buhay, minahal na kita nang wala ng pag-asang mailigtas pa ang sarili ko. Dahil napakaganda ng ngiti mo. Gusto ko pa itong mas makita. Napakaganda ng ngiti mo. Gusto ko pa itong mas makita. Ito na marahil ang pinakamainit at pinakanakaantig na salitang narinig ko sa napakalamig na taglamig na ito. Chase, taos puso akong nagpapasalamat. Kung wala ka, para sa aming Ren, hindi ko talaga alam kung paano namin mababayaran ang lahat ng ginawa mo. Tita, huwag na po kayong maging formal. Kaibigan ko si Ren. Problema niya, problema ko rin. Ang kailangan niyo lang gawin ngayon ay alagaan ang sarili ninyo. Hindi naman tanga si tita. Isang lalaking walang anumang kaugnayan sa isang babae, pero napakabuti sa kanya na parang kaya niyang ibigay pati puso niya. Hindi may papaliwanag ng dalawang salitang magkaibigan lang ang lahat ng iyon. Chase. Oh, sabi ni Mama, sobra-sobra na ang mga ginawa mo para sa akin. At sabi niya, baka ikaw ay. Baka ano? Ren, sabihin mo. Ano nang iniisip ng mama mo tungkol sa akin? Na baka gusto mo ako. Malamig sa labas. Huwag kang magkasakit. Hindi niya kinumpirma. Teka, Chase. Umuwi ka na rin at magpahinga ng maaga. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Chase, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sinabi niya ngayon na maganda ang ngiti ko. Gusto kong mas umiti pa. Pero kapag wala siya, hindi ko magawa. Hangal na babae. Kahit ang paraan niya ng pagsusulat tungkol sa pagmamahal sa isang tao, napakahinahon, napakaingat. Chase, bakit nandito ka na naman? Napadaan lang. Halika na. Ihahatid na kita. Nasasanay na ako sa palusot niyang kinapadaan lang. Araw-araw, pagkatapos ng tutoring, dumarating siya ng walang palya. Kahit wala siyang dalang kahit ano, basta nandito siya, pakiramdam ko ligtas ako. Hindi ka ba dapat bumalik para mag-aral? Tapos na. Ren, may itatanong ako sa'yo. Ha? Takot ka ba sa akin? Hindi. Hindi po. Kung ganoon, bakit lagi kang nakayuko? Ah, nakasanayan ko na lang. Umupo ka muna. Halika rito, Ren. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano iyon? Gusto kita. Hindi dahil sa awa. Hindi dahil sa habag. Kundi dahil karapat-dapat kang mahalin. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para kanino man. Sapat na ang pagkatao mo ngayon. Ako, hindi ko alam kung ano nang pwedeng magustuhan sa akin. Napakahirap ko, napakabobo ko, kahit makakain ng busog, isa ng luho. Mahigit 10 taon ng pinakamahirap na buhay ang nakaukit na sa bawat bahagi ng pagkatao ko. Ano bang maiaalok ko na maihahambing sa isang taong kasing galing niya? Ang dangal mo. Pwede kang yumuko at magmakaawa, pero pinili mong manatiling matatag. Mas pipiliin mo pang kumain ng 3 tuyong tinapay sa isang araw. Ang kabutihan ng puso mo. Ikaw mismo ang mababasa sa ulan. Pero hindi mo hahayaang mabasa ang iba. Ang sarili mo. Kapag tinuturuan mo ang mga batang iyon, napakahaba ng pasensya mo at napakatalino mo. 712 puntos sa pambansang pagsusulit, isa sa pinakamahuhusay sa Zhejiang University. Sa tingin mo ba, kahit sino lang ay kayang gawin iyon? Ako, hindi naman ako kasing galing ng iniisip mo. Ganyan ka. Wala lang talagang nagsabi sa iyo ng maayos. Bakit ako? Pwede kang magmahal ng kahit sino sa mundo. Dahil ikaw yun. Ikaw lang. Ako, gusto rin kita. Ano nang sinabi mo? Masyadong malakas ang hangin, hindi ko narinig. Sabi ko, gusto rin kita. Kung ganoon, simula sa sandaling ito, girlfriend na kita. Boss Jiang, anong bilyong yuan na deal ba ang tinitingnan ninyo? Ngiting-ngiti kayo na parang baliw sa pag-ibig. Nina, may ipapakisuyo sana ako. Sabihin mo lang, makipag-ugnayan ka sa amusement park sa Hangzhou. Gusto kong arkilahin ang buong lugar sa susunod na Sabado ng hapon. Arkilahin ang buong amusement park. Amusement park yun. Kalahating araw lang. At wala ring limitasyon sa budget.
Hanapan mo ako ng pinakamahusay na team ng gumagawa ng custom fireworks sa buong probinsya. Yung kayang bumuo ng mga salita sa langit. Pinakamagaling lang ang gusto ko. Ganito kalaking paghahanda para kay Miss Ren ng boss natin? 19 niyang kaarawan. Nakuha ko na. Ako na ang bahala. May kilala akong napakahusay na fireworks team. Siguradong kahanga-hanga ang kalalabasan. Salamat, Nina. Chase, seryoso ka talaga sa babaeng ito, ano? Lampas na ito sa karaniwang pakikipag-date. Mas totoo pa sa purong ginto. Kumpirmado na ba ang mensahe? Kumpirmado na, Boss Jayang. Maligayang 19 na kaarawan, Ren. Custom fireworks. Sa 3 bugso, lilitaw ang mga salita sa kalangitan. Isa pang beses nating kumpirmahin ang oras at lugar. Bukas ng gabi. Ihanda sa timog silangang bahagi ng amusement park. Eksaktong alas 7:30 ang pagpapaputok. Huwag kayong mag-alala, Boss Jayang. Sisiguraduhin kong magiging perpekto ang lahat. Ito ang magiging pinakaromantikong fireworks show sa buong Hangzhou ngayong taon. Handa na ang lahat. Ren, maghanda ka na para sa 19 mong kaarawan. Hinagilap ko ang bawat tindahan ng jade sa Hangzhou para mahanap ang natatanging piece na ito. Magugustuhan mo ito, Ren. Gising ka na? Ang ganda mo. Mag-seatbelt ka na. Mag-relax ka. Hindi naman ito pagsusulit. Bakit sobrang kabado ka? Kinakabahan ako. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Lola. Hindi ko na alam kung kumusta na siya. Mabuti naman ang kalagayan ni Lola. Kinausap ko pa siya noong nakaraang linggo. Sinabi niyang alagaan mo ang sarili mo sa paaralan at tigilan mo na ang pag-aalala sa bahay. Ganoon din ang sabi ng mama mo. Malinaw ang lahat ng resulta ng follow-up niya. Tinawagan mo si Lola noong nakaraang linggo. Tama, linggo-linggo. Kailangan may nagbabalita sa kanya tungkol sa'yo. Chase, salamat. Ayan ka na naman sa kakapasalamat. Isa pa at babawasan ko na ang sahod mo sa pagtuturo. Wala nang mas bossy pa sa'yo. Ren, nandito na tayo, tara na. Sa sandaling bumaba ako sa kotse at hinawakan ang kamay niya, pakiramdam ko na tagpuan ko ang pinakaligtas na masasandalan sa buong mundo. Lola! Ren! Lola! Miss na miss kita. Mabait kong apo, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nandito lang si Lola, maayos na maayos, oh. Sa buhay na ito, iba na ang lahat. Sa wakas, napanatili kong buo ang pamilya niya. Chase, halika sa loob. Hello po, Lola. Dumating na si Chase. Umupo kayo, umupo kayo. Lola, tapos na po akong maghugas ng pinggan. Ren, halika rito. Lola, ano po ito? Ren, maligayang 19 na kaarawan. Kaarawan? Kaarawan ko pala ngayon. Nakalimutan ko mismo. Pero hindi nakalimot si Lola. Hindi nakalimot si Mama. At hindi rin nakalimot si Chase. Kumain ka muna. Ako, kaya ko naman mag-isa. Ibuka mo ang bibig mo. CJ. Lola, tita, kailangan na po naming umalis. Sige na, sige na. Samahan mo si Chase at magsaya kayo. Huwag kayong magmadaling umuwi ngayong gabi. Chase, salamat sa araw na ito. 3 beses ka nang nagpasalamat ngayong araw. Hindi ah. Pero Ren, sasamahan kita sa bawat kaarawan mo mula ngayon. May utang ako sa'yo. Ano nang utang mo sa akin? Utang ko sa'yo ang 18 taon ng masasayang kaarawan. Kumapit ka ng mahigpit. Ayan na. Hindi pa nga nagsisimula ang pinakamagandang bahagi. Chase, amusement park ba ito? Bumaba ka na, prinsesa ko. Sobrang saya sa amusement park sa Hangzhou noong nakaraang linggo, di ba? O naman. Punta ulit tayo ngayong weekend. Alam mo ba? Ano? Ano ang tinutulala mo riyan pagkatapos ng klase? Wala. Chase, bilisan natin sa loob. Chase, tingnan mo. Ako. Chase. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Gusto mo pang magpatuloy? Tama. Sakay tayo sa pirate ship. Hindi ako makatingin. Peke lang naman ang lahat. Idilat mo ang mga mata mo. Kahit peke, nakakatakot pa rin. Chase. Oh. Sobrang saya ko. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Marami pang darating, pangako. Chase, tingnan mo, ang ganda. Oo nga. Tumingin ka sa labas. Bakit sa akin ka nakatingin? Walang mas maganda riyan kaysa sa'yo. Chase. Ikaw ba ang may gawa nito para sa akin?
Maligayang ika-19 na kaarawan. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. CJ. Shush. Tama na ang iyak. Hindi ako umiiyak. Hindi umiiyak. Kung ganoon, bakit basang-basa ng luha mo ang polo ko? Pawis lang yan. Ay, nagpapawis pala sa Ferris wheel? Huwag kang ang makialam. Ren, ikaw ang klase ng sorpresa na minsan ko lang makikilala sa buong buhay ko. Tama na nga. Ang dumi pakinggan yan.